for your washing machine. At ng Sunsilk. Kung tayo ay matanda na, sana. Napakasarap naman talaga ng tapa ng Rodix. Yung hinimay-himay na maliliit, di ba? Tapos nasa ibabaw ng kanin. Basta kakaiba siya dahil juicy siya. Shredded siya na tapa pero juicy siya. Kaya hinahanap-hanap namin yan hanggang ngayon. Kahit mura siya, hindi namin nasa-sacrifice yung quality ng pagkain. Pagkain mo, busog na busog ka na. Parang kung pagkatapos mo kainin yan, parang mapaparigito mo sa gabi, tapos parang gusto mo ulit kainin the next day, ganyan. Hinahalong ko yun ng chili powder. May chili powder kasi yung Rodix na talagang ang dami-dami kong nilalagay. Nung panahon ko, 6 lang pwede kumain. Tapos yung katabi mo, pwede mong hipuin yung yung likod ng buhok niya, parang hello. Kasi talaga yung daan talagang, excuse me, gano'n. Bonggang-bongga. Congratulations to her. Sulit siya. Kasi di ba nga, pag estudyante, kailangan mo magtipid, kailangan mo ng mga... Kasi may mga projects pa na mas mahal. So, pag nasa Rodix kasi mura na siya, and sulit naman yung pagkain. Kaya pag gutom, diretso agad ng Rodix. And then, masarap din yung tapa nila. Yun yung the best. Paborito namin ng Rodix kasi ang Rodix, institusyon na yan sa UP. Parang hindi kompleto yung life mo as a UP student. Paborito ko dyan yung nilulunod ko sa suka, yung tapsilog na may fried rice sa ilalim, mas ginaganong-ganon mo. Siguro yung pagkakaluto niya, kasi dahil shredded yung meat, pag ginanon mo sa kanin, parang nagiging isang entity na lang yung itlog, yung kanin, yung tapa. So, subukan na lang ng subok. I love you, Rodix! Pasuran niyo ako araw-araw, kakainin ko lahat yan. Nakakapagpasaya ng estudyante kasi kapag stress, di ba, pag gutom, syempre kailangan namin ng yung pagkain na yung nakakagaan ng feeling. Eh, yung pagkain kasi dito, masarap, tsaka mura na. Noong pa man, 1950s, alam na panahon pa ng tatay ko nag-UP rin. Nanay ko nag-UP rin. So, yung mga kwento-kwentuhan, syempre, may storya, may history. Eh, alam mo naman ng yung iba sa mga taga-UP, very historical. Diba? May novelty siya na pag pumunta ka ron, yung mga magulang mo, dito na kumain, yung mga tito-tita mo, tapos ngayon, ikaw. Yung naalala ko yung, siya, no? Parang shredded, diba? Tapos yung itlog niya, yung medyo crispy, no? So, tapsilog talaga na, that's the way you'd like to have tapsilog. Accessible siya, mura siya, at syempre, pinakamahigit sa lahat, masarap siya. Close up mo ako direct. Sharon C. Pangilinan, UP Open University, student number 06, I forgot. Okay. Itong asawa ko, ang tagal-tagal nang alam yung Rodix, di ako inuwian. Namiss ko yung asawa ko. Mga kapatid, bahagi na po ng buhay ng mga estudyante sa UP ang Rodix dahil po sa mura at masarap nilang pagkain. Narinig nyo naman mula sa ilang kapitapitagang gumraduate sa UP. Bilang isang eskolar ng bayan, Rodix ang naging katuwang nila sa ilang taong pagsusunog ng kanilang mga kilay. At ngayon nga po, kasama ko ang 2 henerasyon, actually 3, sa likod ng success ng Rodix. Mula sa 3rd generation, Maria Socorro Texon Mangahas o si Baby, at sa 4th generation na sina Paul Mangahas at Jet Abat, at from the 2nd generation, si Lola Pasita Texon. Good afternoon, Lola. Good afternoon and good afternoon, Baby. Good afternoon to you guys. Ito, Paul, paano kasama ito sa buhay ng mga estudyante sa hirap at ginhawa? Yung in terms of accessibility, tapos your allowance, the food concept also, the cost. Well, the concept behind Rodix is the quality of the food. It's really tasty and it's pretty affordable for the students. The University of the Philippines, I got to get in the classes with them, like my geography class, and in some classes, when the teacher finds out, Paul, one of your classmates told me something. And I was like, what, is it about my grade? And I said, no, it's just that, does your family own Rodix? Masikat yung Rodix. Yeah, and when I'm lucky, it usually makes my grade.
Oh, that's so nice to know because everyone loves Rodix in UP, diba? And when did Rodix start, baby? Actually, it started 1949. My Lola started it. This was 4 years after the war. After the war, yes. My Lola and my aunt, Auntie Bihing. But then in 1961, we started in UP only, 1949 to 1961. And then? And then 1961, UP decided to let all private concessionaires go, and it's the University Food Service. Okay. So 61 to 76, we kind of lied low. Hindi kami nag-ano. In 76, nag-open again ang UP. Ulit sa- Yeah. okay. So my mom won a raffle doon kasi there were so many who applied in the shopping center, di ba ma? Oo. And then from there, there were... Siyempre, pinili nila Rodix. No. Not even? It's more of they had zoning. They only allowed 2 for food, 2 for laundry. Parang basta limited. Limited to 2 food so that walang competition masyado. But then my mom went and then 10 silang nag-apply dun sa food stall na Eh, yon. dalawa lang yung available. And then dalawa lang available. So they decided i-raffle na lang. So nung ni-raffle, my mom got one. Oh, yes. Talaga nakatakda ang Rodix for UP. Oo. Okay. And then my mom, nag-apply lang siya doon thinking, gusto lang niya because of past experience nila with UP and it's a tradition in our family talaga. We're all have UP talaga. Kitang-kita naman ang loyalty. Yes. Sayang, hindi ko dala yung jacket ko. That's why. Nakiki-UP ako. But you are. UP OU is UP. You UP are. is UP. We have the same lessons. So, okay. That's true. And then my mom won. She got yung raffle. And then when she got home, we were thinking of a name. And then we told her na lang, Ma, just continue the name of Rodix. Anyway, you have the recipes ni Lola. You have all the recipes. Wow. And we always have the foods Okay. after the For Jets naman, mula sa restaurant business, nag-diversify na pala ang Rodix. Anong role na ginagampanan nyo ngayon ng 4th generation ng Rodix? Sa totoo lang, ngayon ho, under training pa rin ho ako kung 2000. So, ang ginagawa ko ho madalas is nag-a-assist ho ako kay Tita Baby. Minsan ho, hands-on ako kapag kailangan ho ng driver. Kunwari, nag-a-attend ho ako ng mga pagkain sa mga tindahan. It's best talaga, lalo pag ikaw may-ari. Kahit sa, let's say, kahit sa McDonald's, tapos franchisee ka, talagang you'll start from cleaning. From the bottom ho ikaw talaga. may-ari from the bottom kasi kailangan alam mo lahat ng steps ng buong kumpanya, lahat ng titulo doon. Okay. Okay, pinag-uusapan na rin lang natin ang sikreto ng mga pagkain sa Rodix, mga kapatid. Tingnan po natin kung paano ba ang paghahanda ng napakasarap nilang at kakaibang tapsilog. Ito po ating panoorin. Ko po ang live version. Oh my goodness, Lord. Thank you for my diet and for days like this when I can break it. Ito, ang gusto po ng Rodix nila, Baby, at ng kanilang pamilya ni Lola Pasita, na yung pagsasama po namin ng ilang henerasyon ng mga UP students at ng lahat ng fans ng Rodix, kaya ma-enjoy nyo rin po. Kaya makakatikim din ng nagmamalaki naming tapsilog ang ating mga kasama ngayon sa studio audience. Ayan, mapapanood yan. Maraming salamat, Baby, Paul, and Jet. Thank you, Lola Pasita. Binibigyan niyo sa 4 na henerasyon ng tradisyon sa inyong pamilya talaga. Ang tradisyon ng pagiging katuwang at karamay ng mga iskolar ng bayan at ngayon ng mas nakararaming Pinoy. Remember, we have a position for a Rodix branch here in my dressing room. Thank you. Susunod po kasama natin si Champ at ang tatay niyang si Mr. Nonoy Tan. Yan po ay sa pagbabalik ng kasama mo kapatid. Approve, Rodix! The best! The best! Eto makatulad sa mundo.